Magandang araw po. Ako po si Dr. Surakwak Chavez, miyembro po ng Philippine Society of Medical Oncology. Narito tayo upang pag-usapan naman po kung ano-ano ang mga paraan upang masuri natin ang may colon cancer at paano po ito ginagamot. Ang mga layunin sa session na ito ay ang talakayin ng mga paraan upang masuri ang may colon cancer at talakayin din natin kung paano ginagamot ang sakit na ito. Ano-ano ang mga paraan ng pagtuklas ng colon cancer? Ang mga may sintomas o kakaibang nararamdaman ang madalas na nagpapatingin agad sa doktor. Kaya naman, ang ilang may colon cancer ay maaaring malala na sa oras ng pagtuklas. Bago pa man ang lahat, titingnan ng maigi ang pasyente sa paraan ng complete physical examination o kabuuang eksaminasyon. Madalas ito ginagawa ng mga eksperto o mga doktor upang makuha ang paunang impormasyon tungkol sa mga nararamdaman. Maaaring silipin ang bituka sa paraan ng colonoscopy. May maliit na tubo na may kamera sa dulo na ipapasok sa labasan ng dumi upang masuri ang laman ng ating bituka. Madalas dito ay may nakikitang polyp o bukol na maaaring cancer. Sa paraang ito, maaaring kumuha ng sample ng bukol o mismo tatanggalin yung polyp upang masuri ng eksperto sa biopsy o pathologists. Ang CT scan ay pinapagawa ng mga eksperto lalo na kung may malaking bukol na nakita sa colonoscopy o may mga simptomas ang pasyente ng pagbabara ng bituka. Ito rin ay importante dahil dito makikita kung may ibang bukol na ba sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa kasamang bituka, atay at baga. At pag may nakuhang sample naman galing sa colonoscopy, maaari na rin itong ipadala agad sa pathologist. Ito ay upang suriin pang mabuti sa ilalim ng microscope. Dito malalaman kung ang sample ng bukol o mismo yung bukol ay cancer sa bituka. Kapag nagawa na ang iba't ibang pagsusuri, maaari nang malaman ang stage ng pasyente. Importante ito malaman dahil ito ang magiging gabay sa pagwari kung paano gagamutin ang colon cancer. Ang stage 1 ay may maliit na umbok pero kumapit ito sa submucosa o ilalim ng muscle layer. Stage 2, may kumapit na bukol sa muscle layer o mas malalim na kalamnan ng bituka. Ang stage 3, mas malalim na kalamnan ang kinapitan at may nakitang mga namamagang kulani sa paligid ng bituka. Stage 4 ay may kalat na sa ibang kalamnan tulad ng atay, baga o buto. Paano nga ba ginagamot ang colon cancer? Ang may colon cancer ay pinakamabuting gamutin ng isang grupo ng espesyalista na kung tinatawag ay multidisciplinary team. Kasama dito ang gastroenterologist o espesyalista ng bituka o daanan ng pagkain, medical oncologist o mga doktor na nagbibigay ng systemic therapy, surgeons o mga sirohano, mga eksperto naman sa pag-opera at pagtanggal ng bukol, mga radiologists o mga eksperto sa CT scan, X-ray at iba pa, mga pathologist o mga eksperto sa pagbabasa ng biopsy ng sample ng bukol. Palliative specialist naman na nagbibigay ng suporta sa pasyente pagkatapos ng operasyon at habang binibigyan ng systemic therapy. Ang oncology nurses at ang social workers ay importante ding mga miyembro sa team na ito. Madalas nag-uusap-usap ang mga ekspertong ito at ito ang mga importanteng tinatalakay. Ano ang itsura ng bukol? May ibang bukol ba sa ibang parte ng katawan tulad ng baga at atay? Maaari pa bang maoperahan ang pasyenteng ito? Ano-ano ang maaaring komplikasyon sa pagpapaopera?
At nangangailangan ba ang pasyente ng systemic therapy? Ang surgery or operasyon ay ginagawa upang tanggalin ang bukol mula sa bituka. Madalas may kasamang mga kulani at parte ng bituka na tinatanggal. Nagkakabit din ng colostomy kapag kailangan. Ito ang pansamantalang daanan ng dumi habang barado ang bituka o tinanggalan ng bituka. Systemic therapy ang tawag sa mga gamot na pinapadaan sa swero o pinapainom ng mga tableta. Ito ay maaaring chemotherapy, immunotherapy, at targeted therapy. Sa tatlong ito, ang may pinakamaraming side effects ay ang chemotherapy. Ang palliative care ay tumutulong sa paglunas ng sakit na nararamdaman ng mga pasyente lalong-lalo na pagkatapos ng operasyon. Ito rin ang mga ekspertong tumutulong sa nutrisyon at mental health ng pasyente at pamilya pagkatapos ng surgery at habang tumatanggap ang pasyente ng systemic therapy. Surveillance at monitoring ay isang pagsusuring ginagawa sa mga pasyente habang sila ay tumatanggap ng gamutan lalo na sa mga tumatanggap ng systemic therapy at dun sa mga pasyenteng natapos na ang kanilang systemic therapy at surgery. At sa pagtatapos ng ating session, ating balikan ang ating mga naitalakay. Madalas natutuklasan ang colon cancer sa mga may agad-agad na sintomas. Kinakailangan ang matinding pagsusuri ng eksperto o ng doktor at maaaring ipagawa ang mga iba't ibang pagsusuri tulad ng colonoscopy, CT scan at biopsy. Importante din ang multidisciplinary meeting upang maihanda ang pasyente sa tamang gamutan ng colon cancer. Narito ang iba't ibang paraan ng gamutan ng pasyenteng may colon cancer: surgery or operasyon, systemic therapy, palliative care, surveillance, and monitoring. At dun po nagtapos ang ating session ngayong araw. Maraming salamat. Magandang araw muli mula sa inyong mga doktor ng PSMO. Magkita po tayo dito sa Colon Cancer 101. Abot kamay ako at ang PSMO. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa Cancer Expert Philippines social media accounts.